Okay, so right out of this moment, no, ipapakita ko sa iyo how we can create an entries for a customer. But basically, if your customer will order grocery products for you through your website, through online, automatic na yan magki-create ng entries doon sa kanyang account. So for example, and this at this moment, I am on my website pa rin but naka-log out ako. But when I going to log in or I'm going to order as a customers, ganito yung mangyayari. Sabihin natin, I'm going to order this one. Alright, sabihin natin ganyan. Tapos sabihin natin 10 yung in-order ko nito. And then I'm going to order this one. Right, sabihin natin 5 nito. Okay, so kunwari na lang ngayon nag-order yung customer mo sa online o sa website mo through online. So sabihin natin order ko nito tapos siguro mga 50, right? And then sabihin natin ito, in-order ko to, sabihin natin mga 30, right? So that's it. So punta na tayo sa cart and then let's check this out. So hindi kasi ako naka-login, so proceed to check out tayo. Hihingin siya ng login details. So ilalagin ko ngayon yung account or email address or account ni customer kasi ipapakita ko sa iyo ngayon kung paano siya doon sa customer. So we are ordering now as if we are a customer. Okay? So kaya ibang account yung nilagin natin. So login tayo. And then let's go back to the cart para magtuloy yung natin. So pwede natin mag-proceed to check out. So as you can see here, dahil si customer yung nag-login, so wala yung POS, so proceed to check out siya. Kasi nga sa online siya o sa online siya nag-order sa website mo. Alright, so proceed to check out na yan and then lalagay na dito yung delivery details. Sabihin natin block 61. Okay, so andyan na yung address niya, tapos select na siya ng payment, video, sabihin natin ganyan, then check out na niya. Alright, and then yan na yung order ng customer, nakakreate na siya. And then as you can see, pumunta yung account niya, wala kasi itong admin account kasi customers to. So as you can see, merong segment, raffle section dito sa personal account ng customer. Alright, so kapag i-click ito ng customer na yan, ayan, makikita niya dito yung raffle entries niya. So dito makikita ng customer yung kayang mga entries, no, raffle entries. So since this is been created sa dati tong paraffle, so kasi yung order ng customer is not yet completed. So kapag hindi pa completed yan, hindi pa yan hindi pa yan makakount na raffle. So take note na yung order ng customer is 792. So ang sinet up kasi natin na raffle entry amount is 100 pesos, di ba? So dapat magkakaroon siya ng 700 divided by 100 is 7 entries dapat. So dito sa raffle, as you can see, dati na kasi to, yung raffle na sinet natin ngayon is March 12, right? For March 12. So wala pa, hindi pa napasok dito. So balik muna tayo nun sa ating admin account para ma-check out natin or ma-complete natin yung order ng customer. So I will say punta tayo dito sa dashboard ng ating admin account. Andito na yung order ni Mark Reyes. So kapag i-open natin yan and then we'll going to update its status, no? Pwede natin gawing waiting payment, processing, delivering, di ba? So delivering na lang natin para at least delivering na siya, for example, and then for example na lang na-deliver na talaga, completed na yung order niya, completed na yung fulfillment. So ma-mark natin yan so completed. Once na i-mark mo yan yung status ng order na yan as completed, automatically magki-create na yan ng raffle entries. Makikita natin yan doon sa amount, sa account, sa personal account ni Mark Reyes. So ayan, change natin. Ayan, completed na. So balik tayo, log out tayo, and then balik tayo doon sa ni Mark Reyes, sa account ni Mark Reyes. Alright, so login tayo sa account ni Mark Reyes and then punta tayo doon sa kanyang personal account. So personal account rin si Mark kasi customer lang siya, wala siyang admin account. Then raffle. Right? So as you can see here, no, na-create na yung paraffle or entries ni Mark. 'Di ba sabi natin 700 kasi yung ni Mark amount na kanyang in-order. So 7 entries yung kanya. So as you can see here, yung 12, this is for the raffle date. Raffle date of this is March 12. So as you can see here, merong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ka-entries ang nadagdag kay March. So ganoon mag-create ng raffle entries yung system natin. On the next section naman, pag-uusapan naman natin kung paano naman yung mag-create ng raffle entries sa customer side
Kung sa POS naman, or kung for example, yung customer is pumunta talaga dyan sa tindahan mo. So, proceed ka na ngayon sa next video.